ibang mga balita, kahit posibleng makansela ang kanilang prangkisa, natuloy pa rin ang transport caravan ng ilang grupo kontra sa mas mataas na multa sa paglabag sa batas trapiko. Ang mga commuter naman, abot-abot ang perwisyo. Marami sa kanila na stranded dahil walang masakyan. May report si Steve Dailisa. Umulan man, tuloy ang pagtitipon ng 200 tsuper at operator na kontra sa pagpapatupad ng Joint Administrative Order 2014-01 na nagpapataw ng mas mataas na multa sa mga paglabag sa batas trapiko. Bumagal ang daloy ng trapiko sa May Quezon Memorial Circle dahil pinalibutan ito ng mga sasakyan nila. Tumulak papunta sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB ang grupo, pero walang opisyal na humarap sa kanila roon. Hindi rin sila hinarap ng mga opisyal sa tanggapan ng Department of Transportation and Communications o DOTC sa Ortigas. Kasi ang pinalalabas po ng iba, tinututulan daw po namin ang kulorong. Hindi po totoo yan. Paano po yan kami nakakasiguro na talagang huhulihin itong mga kulorong na ito? Kapansin-pansing tinakpan ng mga lumahok sa transport caravan ang plaka at body number ng kanilang mga Jeep at UV Express. Nagbabala na kasi ang LTFRB na posibleng makansela ang prangkisa ng mga lalahok sa caravan. Pero ang pagtatakip ng plaka at body number, paglabag din sa Joint Administrative Order, may multa itong 5,000 piso. Tinitingnan po natin sa mga iba't ibang mga photogests at mga photograph, mga video rin ng mga kinuha ng aming mga tauhan. At yung mga leader nila, pwede ho namin ipatawag. Hihingin natin yung rekomendasyon ng LTFRB at LTO dito. Pero una nang nasabi ng LTFRB na maaaring humarap nga sa suspension o baka sa pagbawi pa ng prangkisa, lalo na kung ipagpatuloy nila ito. Dahil sa hindi pagpasada ng ilang tsuper, maraming pasahero ang nahirapang sumakay. Gaya na lang sa terminal na ito ng UV Express sa Quezon City. Paralyze ho kami kanina umaga. Wala ho talaga kaming sasakyanan. Yung dilaw namin, hindi yung nagsibiyahe, yung iba natakot po sa violation na pinatupad. Sa Bacoor, Cavite, ang mga pasahero ng UV Express na kadalas ay madali namang nakasasakay, walang halos masakyan kanina. Sa Rojas City sa Capiz, maraming tsuper ang sumama sa transport caravan. Pero hindi raw ito gaanong naramdaman dahil sinuspindi ang klase sa lahat ng antas. Sa Cebu City, inabot ng 2 oras sa paghihintay ang ilang pasahero ng jeep. Kaya lokal na pamalaan nagpadala ng mga sasakyan para manghakot ng pasahero. May libreng sakay rin kanina ang mga otoridad sa mga piling lugar sa Metro Manila. Pero ano pa man ang maging reaksyon ng iba't ibang sektor, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng Joint Administrative Order kontra mga kolorong na sasakyan. Kanina ininspeksyon ng LTFRB at LTO mga dumang bus sa may Freedom Monument at Balintawak sa EDSA northbound. May mga nainis na pasahero dahil na-late sa kanilang lakad. Kaya pakiusap ng mga otoridad. Konting tiis lang. Sa totoo lang, ginagawa rin po natin to para makita natin yung tunay na sitwasyon. Steve Dailisan, GMA News.